Ito ang kailangang tahakin para marating ang Sitio Papayo. Ang pinakamataas na lugar sa La Union. Matatagpuan ito sa Barangay Cardis, Bayan ng Bagulin. Mahigit 400 tao ang nakatira rito. Magbre-brigada eskwela na po tayo, maglilinis po tayo sa paligid ng paaralan. 2 linggo bago magsimula ang klase, nakikibahagi ang mga magulang sa Brigada Eskwela. Malawak at kalat-kalat ang mga bahay rito at karamihan ay nasa itaas ng bundok. Kaya naman 2 ang elementary schools dito. Mahigit 4 na oras ang lakad pababa ng bundok para marating ang pinakamalapit na high school na nasa kabilang bayan pa. Kaya kapag ginamit na ng mga bata, Si Ana Atimpaw ay mahigit 1 dekada ng guro sa Papayo Elementary School. Siya ang tumatayong teacher in charge dahil walang principal ang paaralan. Kasi po kulang po ang guro dito, kaya hindi nila binibigyan ng head teacher or principal. Ang maximum ay 10 teachers para bigyan na nila ng head teacher or principal, sir. yung mother tongue. So, nung datay 3 lang ang guro ng eskwela at kasama na rito si Ana. Grade 1 hanggang grade 6 ang tinuturuan nila araw-araw. Noong 2011, mahigit 100 ang kanilang estudyante. Yung mga cards nila, yung mga cards. Combination class o multigrade ang estilo ng mga klase nila. 2 grade level ang magkasama sa isang klase. Dahil 3 lang ang guro sa Papayo Elementary School, 30 pataas ang bawat klase. Yung teacher magbibigay ng seatwork sa grade 6, magli-lecture po sa grade 5. Then after the seatwork, pupunta na naman sa magsi-seatwork sila sa grade 5 and then magli-lecture na naman sa grade 6. Ganun po ang sitwasyon ng combination class. Ganito na raw ang estilo ng mga klase sa Papayo Elementary School mula nang una siyang nagturo rito noong 1998. Ayon sa DepEd, mahigit 100,000 ang kulang na guro sa bansa. Humigit kumulang 50,000 ang kulang na classroom noong nakaraang school year. Ang ganitong kondisyon nakakabawa sa interes ng mga bata na mag-aral. Ang boys natin need more supervision and klaro-klaro din yan sa mga research, hindi lang dito sa Pilipinas kundi abroad nga. Kung 60 students isang klase, tapos multi-level nga na 3 grades pala sa isang classroom, we're going to pay for it nga in terms of higher dropout rates at mas mababa ng performance. Ginagawa naman daw lahat ng DepEd ang paraan upang matugunan ang problemang ito sa pakikipagtulungan na rin sa lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Ang ginagawa natin to address yung combination na is to to build more classrooms and to hire more teachers. Kung hirap ang guro, ganoon din ang estudyante. Negatibo ito sa mga estudyante. So una, hindi sila makapag-focus. Kasi nga kung may naririnig silang ibang subject matter na tinuturo sa kabila, tapos may ginagawa sila, hindi sila focus sa ginagawa nila. Isa-isa nang nag-uuwian ang mga mag-anak na nakiisa sa Brigada Eskwela. Kabilang na rito ang pamilya ng 13 anyos na si Luther Bignaden. Mahigit kalahating oras nilang babagtasin ng daan pa uwi. Pang-7 si Luther sa 9 na magkakapatid.
Ikalawa pa lang siya sa kanilang pamilya na makakatuntong ng high school. Paggawa ng walis ang kanilang pinagkakakitaan. Kapag walang ani na tambo, ang pagkakaingin ang inaasikaso nila. Laging tumutulong si Luther sa pagkita ng pera. Sa kabila nito, noong nagdaang Marso, nagtapos ng elementarya si Luther with honors pa. Ma'am, uri no narigat ti pagpagnan nga adayo nga umay dito yung eskwela at ikakarigatak tapno makakadalak iti elementarya. Ang mahalaga ngayon para kay Luther, maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Gusto niyang makapagtapos para matupad ang pangarap niyang maging isang guro at dito sa Sitio Papayo magturo. Ni minsan, hindi inisip ni Luther na hadlang ang hirap nila sa buhay sa kanyang pag-aaral. Dahil high school na siya, sa barangay ng Dagup na siya titira. Isang dating guro ang nagmagandang loob na kupkupin siya at sagutin ang kanyang gasto sa eskwela. Kapalit nito, tutulong siya sa gawaing bahay. Naging tradisyon na ang ganitong kalakaran sa Sitio Papayo para sa mga gustong makapagtapos kahit high school. Pero si Luther nangangarap ng kolehiyo kahit di pa niya alam kung paano ito gagawin. Eskwela kalata tapno matulong ak dagijay magulang ko. Eskwela kalata tapno dati panglaban ko iti kinarigat mi. Maraming kabataang lalaki tulad ni Luther na sa kabila ng hirap sa buhay ay nagpupursigi pa ring mag-aral. Patunay na nasa disiplina, gabay ng mga magulang at serbisyo ng gobyerno ang pananatili ng isang bata sa paaralan. Dahil sa huli, edukasyon pa rin ang pinakamabisang bala laban sa kahirapan. Babae man o lalaki, kapag nakapagtapos ng pag-aaral, mas magiging makabuluhang bahagi ng ating lipunan. Kung paano mapapanatili at mapagtatapos ng pag-aaral ang ating mga batang lalaki, yan ang dapat tutukan ng mga kinauukulan. Ang ID mo bilang Pilipino, nagbibigay sa iyo ng pribilehiyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan kapag may katiwalian at pag-abuso. Dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.